Sino nga ba si Sir Bobby bago maging top earner ng Hisop? Ang lahat ay nagsimula sa hamon sa isang sarili. Dare ka nga. Naalala ko nung umalis ako ng probinsya namin, alam niyo na, galing sa isang napakahirap na pamilya. Hinamon ko yung sarili ko, sabi ko, pag umalis ako dito sa probinsya, hindi ako babalik doon sa lugar na pinanggalingan ko hanggat walang nangyayari sa buhay ko. Kaya nga, for almost 23 years, hindi ako nakauwi. 23 years? 23 years. At yung lugar namin ay 2 oras lang yan doon from Manila. But for almost 23 years, hindi ako na umuwi kasi yung hamon ko sa sarili ko ay hindi pa dumarating. Wala pang nagbabago. And ang naalala ko, nung dumating ako ng Metro Manila noong 1999, ang una kong trabaho ay gasoline boy. That was 150 a day pa noon. Then, nag-security guard ako, nag-driver ng pampasada. 4 years. Then, bumalik ako sa pagiging security ulit. Kasi that time, naging okay na yung sweldo. Makakabuhay na ng pamilya. That was 2008. Nag-security ako. Tumagal ako ng 8 years. Naging assistant commander na ako ng security. Hanggang 2013, I think, naging commander na ako. Kumbaga, na-reach ko na yung pinakamataas na position ng bilang ng isang security guard. Nagkakaroon ako ng idea doon sa mga network na nila. Pinag-aaralan ko na yung ano bang ibig sabihin nung sabi nila ay law of leverage. Hindi naging ganun kadali yung pagne-network. 2016, 17, nag-online selling pa rin noon hanggang sa parang kinakapa pa natin kung paano nga ba yung negosyo pagdating sa pag-online selling. Nung nag-start kami ni Chairman dun sa Hisop, yung product na hindi namin inaakalang puputok sa online, yung puputok eh. Kung maalala nyo yung, alam kong Hisop mineral drops, hindi namin expected na puputok. So, ako naniniwala naman ako na yung oras mo ay darating. Huwag ka lang sumuko. That's where, in 2 years time, doon ko kinito yung first 10 million ko. Wow! Ang tindi nung challenge na ginawa mo na parang 23 years talagang hindi ka umuwi kasi gusto mo may mapatunayan. Yes. Which is part of our life na kailangan ma-challenge natin yung sarili natin. Kasi pag umuwi ka doon, mako-comfort zone ka na naman. Of Tama course. ba, sir? Tama. Pagkakalimutan na naman natin yung pangarap natin sa buhay actually. Kaya nga yun nag-start lang, yung hamon. Hindi ko alam sa iba kung paano nag-work, pero sa aking sarili, nag-work talaga. Pero ang maganda sa'yo, kumbaga, dun papasok yung there is a right timing. Of course, naniniwala ko dyan. Kasi kung hindi ako nag-antay ng more than almost 20 years ako naghintay. Grabe, bago binigay sa akin yung pagkakataon na yan. Almost 20 years. Hindi ako sumuko. Yan lang pinaka ka talaga. So yun yung sekreto. Huwag kang susuko. Huwag kang susuko sa pangarap mo. Huwag mong susukuan. Kasi sino ba nang mag-aakala, security guard, nagkaroon ng kotse? Di ba? Maraming mga testimony sa pag-network na nagkaroon, actually, mas mababa pa nga yung mga iba. Kaya lang talagang iba-ibang panahon, iba-ibang pamamaraan. Basta ang sinasabi ko, pag ibinigay ng Panginoon sa iyo yung oras na dapat iumangat ka, aangat ka talaga. Huwag ka lang sumuko. Hanapin mo lang. Ganun lang naging posisyon ko sa buhay. And also, Sir Bobby, nabanggit mo nga na naging top earner ka rin talaga sa Hisop and nakakatuwa na sila rin yung sumusuporta sa iyong car. Naging car achiever ka. Ang maganda nun, yung effort na binigay mo sa company, talagang nasuklian. Nasuklian talaga. And ang nakakatuwa, sir, no? Parang ang layo nung, kumbaga, malayo man yung, or matagal yung pinagdaanan mo. Pero, nung binigay yung right time ni Lord, parang dumating bigla yung tao na makakatulong para makuha yung pangarap mo. Unexpectedly. Gano'n naman talaga sa buhay. Hindi mo alam kung sino-sino yung mga tao pwedeng makapagpatupad ka nga nung pangarap mo sa buhay. Basta ang word of the day natin ngayon, huwag mo lang talaga sukuan. And ang maganda nun, sir, nakita ko na hindi ka nila pagkakatiwalaan kung wala silang nakita sa'yo, Sir Bobby. Oh, yes. And yun nga, as a distributor or member ng Hisop, andun siguro kaya kasi nasama sa decision making is nakita nila yung concern mo sa company. Tama po.